Alright mga tol, pag-usapan po natin ang pahayag po ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabi nga po dito sa caption, nais kasuhan si dating Senator Antonio Trillanes IV ni Duterte, no? So sabi dito, pinag-iisipan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakasuhan ng libel si former Senator Antonio Trillanes IV. So pag-usapan po natin yung pahayag niya po dito ni Duterte sa bagay po na ito. Hindi na po natin pagtatagalin yan, pero bago ang lahat, marami po sa viewers po natin ang hindi pa nakasubscribe, kaya please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Simulan na natin to, let's go! So ayan nga mga tol, bago po ang lahat, panoorin po natin itong maiksing balita na ito. Pinag-iisipan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasuhan ng libel si former Senator Antonio Trillanes IV. Ito ay matapos ang mga naging pag-atake nito sa dating Pangulo nang humarap sila sa pagdinig ng House Quadcom noong nakaraang linggo. Naniniwala rin si Duterte na suportado ng Malacanang si Trillanes sa paninira nito sa kanya na pinabuloan na naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. So ayun po ang nakita po natin sa sinabi po ni Rodrigo Duterte, ang ating dating Pangulo. Lagi po natin pinapaalala, maging neutral lang po tayo. Himayin ang bawat sasabihin po ng mga ating napapakinggan po, no? At sa particular po na pinag-uusapan po natin ngayon, ang pinaka-subject si Duterte po. Sabi kasi itong si Trillanes talagang Malacanang sponsored yan. Hindi gagalaw yan ng ganoon. Walang pera yan. Okay. So para sa akin lang, no, kung titignan po natin yung katotohanan sa sinasabi ng Duterte, syempre nga naman, bawat galaw mo lumakad ka nga lang papunta dyan, pera na, di ba? Totoo po yan. Merong mga bagay pa na usapin ng kasuhan, 'di ba? Talagang gagastos ko po ng pera. Pero to the point, no, na sabihin mo na siya ay sponsored ng Malacanang. Yan po para sa akin. Ako'y naniniwala na malayo na. Parang saan mo to huhugutin, 'di ba? Pwede siyang ma-label as accusations na rin, no? Accusations. At dito sa mga kasunod niyang mga sasabihin, no, sabi dito, ewan ko, nagtataka ako bakit ang Malacanang wala naman kaming kasalanan sa kanila. Okay, play natin ng kasunod pang sabihin niya. Next natin. Hindi naman ako nag-aatake sa president. So yeah, hanggang dyan po siguro, no. So kanina tinatry po natin na tignan yung pinupunto ni Duterte sa kailangan ng pera. Talaga naman totoong kailangan ng pera. Bawat galaw ng tao may perang ginagamit yan. Pero para sabihin na ito yung Malacanang sponsored, ano po yan? Baga sa magiging parang haka-haka pa lang naman ngayon yan. Kasi syempre kailangan din yung patunayan yun. At kinakaila naman yun. Tinatanggi po yun. Pero ngayon, dito muna, focus muna tayo sa sinabi. So, yung sumunod na sinabi ni Duterte, hindi naman daw siya maatake sa presidente. Ito ba'y totoo, no? So, sabi po nga natin sa mga video po natin, lagi po neutral lang tayo. Tingnan lamang natin kung ano yung tama talaga. Yun yung
panigan natin. Hindi yung mismong personalidad, hindi yung mismong tao, kundi yung sinasabi. Tama, syempre mas gusto natin tama yung piliin natin. At ayon sa sinasabi po dito ni Duterte, no? Dagdag ko lang doon sinasabi ko kanina, pag mali, tutulan natin, no? Pero dito sa sinasabi niya, no, medyo may doubt na ako na ito'y tama, no? Sabi dito, hindi naman ako nag-aatake sa presidente, hindi siya umatake. Sa mga nakalipas po na panahon, mabigat din po yung direktang mga sinabi ni Duterte sa kasalukuyang pangulo po ng bansa nitong Pilipinas, 'di ba? Ang sabi niya nga, may bangag tayong presidente, 'di ba? Nakaraan, 'di ba natatandaan ninyo 'yan? So, ako I believe medyo nalilimutan na po yata ni Rodrigo Duterte yung pag-atake na 'yon. Meron pa nga mga rally, iba pang bagay, which is something na parang magiging makatarungan naman when it comes dun sa usapin noon sa Chacha, no? Charter change na merong nagsusulong. So, maaring na parang nakakabuelo po doon ang mga tao para magkaroon ng pagkakaisa sama-sama. Pero sa usapin po ng pag-atake sa mismong direktang pangulo, meron po akong nakita dyan, no? Disclaimer lang, no? I believe sa aking nakita sa internet before. At kayo na po bahalang mag-search niyan. Meron po yan. May bangag tayong presidente. Doon lang naman siguro, no? Pero other than that, hindi ko na masyadong sure yung ibang mga bagay. Siguro sa anak niya, kay Sara, yung bubuhatin, yung bangkay, tatapon yung tatay ni BBM sa WPS. So, ewan ko kung ano tingin ninyo doon, yung ba yung pag-atake. So, medyo parang psychological na usapan na yan. Ngayon, eto muna. Tapusin po natin. Sabi, di siya umaatake, which is something na questionable sa akin dahil meron po ako nakita before. Siguro ngayon, medyo umiinit, no? Talagang investigasyon na talaga nangyayari po sa kanya ngayon. Pipilitan na siyang dumalo sa mga pagtinig. Baka hindi po nagiging ganoon nga ngayon galaw ng ating dating Pangulo. Sabi, nagtatrabaho kay President Marcos. So, pagka ganoon, mapipilitan akong tatakbo ulit ng mayor. So, ano kinalaman, 'di ba? Kung iisipin po natin, ano namang kinalaman nung pagtakbo ulit niya bilang mayor? Sige, isipin po natin, no? Pag tumakbo siya muli bilang mayor, anong kinalaman nun sa kasalukuyan na kinakaharap niya, sa kasalukuyan po na mga akusasyon at mga kaso na sa kanya nire-relate tulad ng EJK, ng iba pang bagay, Pogo, I think siya rin po ay nire-relate po dito. So ngayon, anong kinalaman nun? Hindi ko rin maisip. Meron pang benepisyo sa kanya yon, yung kanyang pagtakbo bilang mayor ulit. Para saan? So, siguro hanggang doon lang po tayo, no? Sagutin po ninyo yun sa comment section pag-usapan natin. Kasi hindi po tayo anti-Duterte, hindi rin naman tayo anti-Marcos. Wala po tayong papanigan sa kanila. Tignan lang po natin kung ano mga sinasabi nila. Kasi, di ba? Lahat naman hindi perfecto eh. Pero pang may mga mali na hayagan na po pinapakita, pwede naman po natin questionin yun. Tanungin natin, pag-usapan natin. Tignan po natin kung ano yung mas lalabas, mas magiging matingkad, hayagan na tama, yun po yung suportahan po natin. Kapag nagkakaroon na ng palitan, ng pag-uusap, katulad po ng mga investigasyon, nag-uusap sila, mas napapatunayan po doon sa mga sagot, sa kung paano sila sumasagot, kung paano sila nagsabihin na ninyong pag-aakusa o ano man, nahayag po yun. Mas nakikita po doon yung kung ano yung totoo. At least sa aking opinion, sa aking pag-iisip, mahalaga po yung palitan. Kaya comment down below dyan kung anong masasabi ninyo sa bagay po na ito. So, marami mga nagko-comment din dito, no? Dito nagkakaroon ng mga usapin. So, comment down below lang din kayo sa video po natin. Pag-usapan po natin yan. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell
para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.